yung topic ko kahapon na distab, no? Yung destabilization. So, kahapon, pinanood ko sa inyo yung video, no? Bisaya siya, pero tin-translate ko. So, ngayon naman mga kaibigan, yung ating live kagabi na sinabi ko na may distab, ngayon ay masasabi natin na meron nga talaga kasi nagsalita po yung dating spokesperson ni Duterte, no? Si Panelo. At mamaya guys ay titingnan natin yung isang re-reaction na natin yung video nitong si Bayad Bay, no, na kanya pong pinapakita nga yung video na sinasabi ni Panelo na meron nga, no? Para maintindihan ng mga hindi nakapanood ng live ko kagabi, no? Medyo ano muna natin, papasadahan tapos saka tayo pupunta doon sa isang video na ipapanood ko sa inyo ngayon, no? So, yung tinakil po natin kagabi kasi, yung video na Bisaya na doon sa Bisayang video ni Duterte, sinasabi niya doon na merong nakikipag-usap sa kanya, no? So kailangan niyang umalis daw ng maaga doon sa event, no? Kasi parang meron siyang event with BDS, no? So sabi niya, kailangan niyang umalis ng maaga kasi merong gustong makipag-usap sa kanya. At sabi pa niya, hindi daw niya alam kung kailan magkakaroon ng time si Pulong at si Baste kasi gusto rin silang kausapin. And then, tapos na daw makipag-usap kay Lukring. Yung gustong kumausap sa kanya ay tapos na daw kumausap kay Lukring. So, siya naman yung kakausapin. So, sa pagkakaintindi ko mga kaibigan, no? Sa pagkakaintindi ko, siyempre, Bisaya, pareho naman kami ni Duterte ng salita kasi taga Mindanao din po ako. So sa pagkakaintindi ko, yung sabi po niya doon na, Tagalogin ko na ha, sa malamang, pupunta lahat sila ng Malacanang. Kumbaga, kapag just in case na nagtagumpay, mapapamalacanang sila lahat. Tapos nagpalakpakan yung mga DD sheets, palakpakan sila. So doon pa lang mga kaibigan, na meron silang distab na naman, na niluluto. Another distab na naman. At yan nga guys, no? Kanina, pag-open ko ng Facebook, ay nakita ko nga yung isang post ng kasama nating vlogger. Pagkatapos, itong post niya ay tungkol ito doon sa sinasabi ni Panelo, no? So, sabi ko, i-connect-connectan natin, mga kaibigan, no? Yung sinasabi ni Duterte na merong gustong kumausap sa kanya, tapos kinausap na rin daw si Inday Sara, pagkatapos sabi niya, malamang lahat sila, ano sila, kumbaga punta ng Malacanang. Tapos nagpalakpakan yung mga DDS. Yung para bang gusto niyang sabihin na pag nagtagumpay ito, lahat tayo Malacanang. So, malinaw doon, no? Doon sa pagkakaintindi ko na meron silang nilulutong destabilization, no? Mga kaibigan. So ngayon, papanoorin naman natin yung video nitong si Bayad Bay, mga kaibigan, at kinomentuhan niya yung sinasabi ni Sal Panelo. Alam niyo naman si Sal Panelo, di ba? Si Sal Panelo ay dating spokesperson nitong si Duterte. So, kung ano po yung sasabihin ni Sal Panelo, malamang sa malamang, yan po mga kaibigan ay nanggaling kay Duterte. Dahil sila po ay, magka-close po yan sila eh. Actually, mas close po si Panelo at saka si Duterte kaysa kay Duterte at Harry Roque, no? So, tingnan natin mga kaibigan itong video na to na sinasabi ni Bayad Bay. Usap na si Pangulong Duterte. Yan, nag-usap na daw. Ang mga military officer, active and retired, na gusto na daw nilang bumitaw sa gobyerno. Saan ko po ba nakuha yun? Invento lang ba ni Banat Bayan? Hindi po. Eto, panoorin nyo ito ha. Mismong si Panelo ang nagsabi. Alam naman po natin si Panelo nakakakausap
kay Pangulong Duterte. Lahat sila, alam mo, pingin maniwala ka. Si Presidente nga ang pumipigil sa military. Ayaw niya ng coup, ang dami na lumapit. Saka ayoko ng bloodshed. So, you're saying that active and retired military personnel kami. ay lumalapit kay dating Marami kami. na malapit sa at kanya. sinasabi pong ano? O edi, ano pa? Ano po? O edi, mag-take over sila. No. Ayan, malinaw na malinaw. Yan, Mas okay. malinaw pa sa malinaw. Okay. Maraming lumalapit kay Pangulong Duterte. Maniwala kayo na ayaw ni Duterte? Guys, alam naman natin, pagkaupo ko lang ni PBBM, andyan na yung kanilang destabilization plot. Kaya nga sila rally ng rally, di ba? Kaya nga sila nang hikayat, kaya nga nakarating sila sa EDSA, pero wala naman silang people. Kaya napaka-imposible na sinasabi ni Panelo na ayaw nga daw ni Duterte kasi gusto daw ni Duterte bloodless daw. Ay, nako. Okay mga kaibigan, komentuhan natin yan ha. Okay. Ang masasabi ko dyan, ganito. Maaring totoo mga kaibigan, no? Maaring totoo. Sa tingin ko, maaring totoo na meron talagang mga retired general, mga retired na mga militar na lumapit sa kanya para mag-alok na magkudita na. At maaari din, mga kaibigan, na meron talagang mga active personnel na mga general or basta mga militar, no? Active personnel tsaka mga retired. Naniniwala ako dyan, mga kaibigan, na meron talaga yan. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit ako naniniwala na maaring totoo talaga na merong nakikipag-usap sa kanya na mga retired at saka active personnel. Guys, tingnan niyo yung nangyayari ngayon. Tingnan niyo ang hearing ngayon sa Quadcom. Guys, sa tingin ko etong mga lumalapit na ito kay Duterte, ito yung mga sangkot sa war on drugs ni Duterte. Ito yung mga sangkot sa yung EJK, no? Ito yung mga sangkot sa Pogo. Ito yung mga nasangkot sa mga illegal na activities na ngayon ay iniimbestigahan. Guys, in trouble talaga sila. Kaya naniniwala ako na meron talagang lumalapit kay Duterte na mga retired at saka active personnel. Kasi in trouble sila, guys. Itong mga nasangkot na ito, kapag nagtuloy-tuloy yan, kita mo, kinakasuhan na nga sila guys. At meron ng ibinabangkas, meron ng kaso, mga kaibigan, na sinasampa. At kasama nga dyan, di ba, yung retired general, sina Abayalde, sina Dibold Sinas, at marami pang mga sangkot, mga kaibigan, dito sa war on drugs si Duterte, dito sa Pogo, dito sa mga kriminalidad na nangyari. So, ang kanilang gagawin para i-save ang kanilang sarili, guys, syempre, hihimukin nila yan si Duterte. Ang dating Pangulong, hihimukin nila. Kasi magkakapareho sila ng kung titingnan niyo, magkakapareho sila ng sentimiento na sila ngayon ay in trouble ngayon, mga kaibigan. Dahil nabubuko ang kanilang sindikato, nabubuko yung kanilang mga ginagawa na kabulastugan nung sila pa ang nakaupo sa pwesto. So natural lang, mga kaibigan, na ganyan talaga ang gagawin nila. Kasi isang iglap lang, guys. Kapag nagtagumpay sila, mga kaibigan, natitiyak nila at natitiyak ko na wala ng kaso. Pag nagtagumpayan at napaupo nila si Lukring, automatic, guys, wala ng kaso. Mawa-whitewash ang lahat ng kaso na yan, knowing the Dutertes, mga kaibigan, sila ay diktador. Katulad ng nangyari ito sa panahon ni Duterte, di ba? Walang kasong nagpaparasper. Si Kibuloy, walang kasong nagpaparasper kay Kibuloy. Yung mga kinakasuhan ng mga kaalyado ni Duterte, yung mga iniimbestigahan, hindi nagpaprosper.
kapag andyan na, kapag yung nasa height na ng investigation, hinihinto. Kasi nga, may utos sa Malacanang, ihinto yan. Hindi po pwedeng ano yan, hindi pwedeng malaman ng taong bayan. Or nalalaman na ng taong bayan, pero kailangang ihinto dahil hindi pwedeng mag-prosper, walang pwedeng makasuhan. Nakita niyo naman mga kaibigan, di ba? Kita niyo naman, di ba, na napakaraming biktima ng war on drugs. Pero, meron ba kayong nabalitaan na dito sa mga kapulisan ni Duterte sa kanyang panahon ay nakasuhan? Wala, ang daming paglabag sa batas pero walang nakasuhan. Kailan lang sila nakakasuhan? Dito sa Marcos administration. Kaya mga kaibigan, kung titingnan natin, ang daming kalaban ng ating Pangulo. Dahil ang Pangulo natin ngayon ay gumagawa ng tama. Ang Pangulo natin ngayon ay ginagawa niya ang tama at wala siyang pakialam kung sino man ang tatamaan dyan. Basta tama. Kailangan tama ang gawin. Nobody, no one is above the law. Yan mga kaibigan. Kaya etong mga retired general na yan na sangkot at saka yung mga active personnel na nasasangkot na ngayon ay natatakot mga kaibigan, kumakaba-kaba ang kanilang dibdib dahil guys, nag-announce na ang Quadcom. Nag-announce na ang Quadcom sa plenary na hindi nila ititigil ang investigasyon at papalalimin pa nila ang investigasyon. Mga kaibigan, ang dami nang nadadamay ng mga active personnel. Ang dami nang nadadamay ng mga retired general. Kaya ito talaga ang gagawin nila mga kaibigan. Destabilization ang sagot. Ito lang talaga ang pwede nilang gawin para mapigilan nila ang tiyak nila na pagkakakulong. Guys, yan ang katotohanan. Diba? Kaya itong sinasabi ni Bayad Bay, no? Yung pinapakita niya, guys, no? Ini-interview si Panelo at sabi nga ni Panelo, mga kaibigan, kinakausap na talaga si Duterte. Kinakausap siya ng mga retired at saka active personnel. At ang gusto ay bumitaw na sila sa gobyerno at gusto nila ay talagang magkudita. So naniniwala ako dito mga kaibigan. Naniniwala ako sa sinasabi ni Panelo na meron talaga. Kasi di ba kagabi, pinaano ko sa inyo kagabi guys. Oh. Tignan ano ko ulit sa inyo. Pakita ko sa inyo yung Bumitaw. tin-translate ko pa nga ito sa Tagalog kasi nga Bisaya siya, di ba? Ay magkapareho naman kami ni Duterte ng salita. So, naiintindihan ko. So, ito, ipapanood ko muna sa inyo yung kagabi, ha? Yung pinalabas ko sa inyo kagabi. Okay, ipapanood ko muna to sa inyo para makita nyo. Ninyo kay istorya na ako sa presidente ko. Oh, feeling presidente ko siya, guys. Una ko ninyo kay gusto ko kasi nito ko mag-istorya sa akin. Abot na ako magkakuan ang lugar mas puro. Uuna daw siya kasi meron daw gustong makipag-usap sa kanya. Yan. Tapos, Kasi gusto ko sila mag-istorya. Kumano sila sa istorya nila. so sabi niya, pag nagkaroon daw ng time, itong si Pulong at saka si Baste, kasi gusto daw din makipag-usap. No? At sabi niya, tapos na silang kumausap kay Inday. So, ibig sabihin, nakausap na nila si Sara tungkol dito sa distab na to. Guys, vice-presidente siya. Nag-threat siya sa Pangulo natin na ichuchugi. Pagkatapos ito, nakipag-usap siya about destabilization. Coming from the mouth of Duterte. Nakipag-usap, mga kaibigan. Oh, so, isa na naman ito sa pwedeng isama to sa impeachment complaint, mga kaibigan, na nakipag-usap siya, no, para sa destabilization. Oh, di ba? So, alam naman natin kapag nagkaroon ng distab kung sino ang papalit. Siya. Di ba? So, tuloy natin, ha? Okay. Tuloy natin, guys. Pero, ilalim mo.
Malacanang dito ani tangan o Ah, ah, ah. So, sa Bisaya siya no? Bisaya yung ano niya. Pero ang ibig niyang sabihin dyan mga kaibigan, kung yan ay magtagumpay, Malacanang lahat sila. Nagpalakpakan ang mga DD sheets. Siyempre, makakabalik ng Malacanang. O, nagpalakpakan sila lahat, mga kaibigan. Diba? So, tuloy natin. dali ka. Dali ka. Dito, tinawag niya yung babae, mga kaibigan. At ang nag-instruct siya dyan, mga kaibigan, kasi meron daw siyang iniwan na pera. Ang sabi niya, kaunti lang daw kasi matagal na daw siyang retired. So, kaunti lang daw yung kanyang ibibigay. So, talagang nagbibigay siya ng pera sa mga DBS, mga kaibigan, no? Ang dami talaga ng pera, di ba? Hmm. Takutiyak. Na ako'y ibili yung gamay. Meron daw siyang iwan na maliit. Maliit lang daw. Hindi daw makakabili ng bahay. Siya sa Acacia, pakita mo siya po. Sabi niya, punta kayo dun sa Acacia, maghanap kayo ng shabu. Yan. Tapos, magdadaan daw pag-hit-hit. Tawanan ng mga DD sheets. Nalagi. Guys, pansin ko mga DD sheets, kapag kalokohan, kapag tungkol sa mga illegal na substance, tuwang-tuwa sila, no? Parang talagang yun talagang ano nila, no? Yung mga illegal na substance. So sila talaga yung bangag, 'di ba? Kasi guys ito yung sinasabi ng Biblia. Kung ano lumalabas sa bibig mo, yun ang laman ng puso mo at ng isip mo. So nagbabanggit siya ng shabu. Magpunta daw sa Acacia, maghanap daw doon ng shabu, pagkatapos magdahan-dahan daw pag-hit-hit. So ibig sabihin, yun ang laman ng puso niya, yun ang laman ng utak niya. Diba? Yun ang sinasabi sa Biblia, guys. Kung ano yung sinasabi mo, kung ano yung kinoconfess mo, yan ang laman ng utak mo at saka ng puso mo. So, hanggang ngayon, iniisip pa rin niya ang pagsasyabu. Diba? So, nag-iwan lang siya ng pera sa mga DD sheets para merong pambili ng shabu. Former President of the Philippines, ganito magsalita. Grabe mga kaibigan. So, kung titingnan natin i-analyze natin yung mga sinasabi sa Quadcom, talagang talagang may katotohanan, 'di ba? Kasi kahit nga dito shabu pa rin ang iniisip niya. 'Di ba? Tuloy natin. Ano nila? Muna akong gamay lang ko, may wala na akong trabaho Maliit lang daw bigay niya kasi wala na daw siyang trabaho. Kaya apil na sa akong actually apil na sa akong retirement ko. Ako na iwan para ganitong siya po. Kinuhaan lang daw niya para pang-shabu daw, pang-shabu. Tawanan yung mga DD sheets. Tuwan-tuwa sila, meron na silang pang-shabu. So, tapos sabi niya, hindi na daw siya magtatagal kasi meron nga siyang kakausaping tao. So, ito na yun yung tao na sinasabi ni Panelo na mga retired general at saka active personnel na gustong kumausap kay Digongyo para bumitiw na daw sa gobyerno para magkudita. So, yan yung sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan. Ayan yung sinasabi ko sa inyo na mga sangkot sa EJK. Sangkot yan sa war on drugs. Sangkot yan sa mga pugo. Yan yung lumalabas ngayon, mga kaibigan, sa mga hearing ng Quadcom. So sila yung lumalapit ngayon kay Duterte para isuportahan si Duterte sa destabilization. Kasi makikinabang din sila Kasi takot na sila, mga kaibigan. Dahil seryoso po ang Quadcom at seryoso po ang Marcos administration na talagang panagutin itong lahat ng mga nagkasala na ito.
Kasi ang daming guys, ang daming namatay sa EJK. 30,000, hindi biro yan. So itong mga ito, tsaka Pogo pa. So itong mga ito mga kaibigan, gagawa talaga sila ng paraan para mapatalsik si PBBM. Ayan yan. Kaya naniniwala ako dito sa sinasabi ni Bayadbay na talagang meron talagang lumapit kay Duterte. Kasi si Panelo ang nagsabi. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Si Panelo po at saka si Duterte, mas malapit yan kaysa kay Harry Roque at kay Duterte. Pag sinabi ni Panelo, natitiyak ko, si Duterte talaga ang kausap niya. Yan po yung mga kaibigan, malapit po yung dalawang yan. So tingnan ulit natin yung sinasabi ni Panelo dito. So, mga kaibigan, talagang desidido talaga sila na patalsikin ng Pangulo natin dahil takot na sila ngayon, mga kaibigan. Sobrang takot na itong mga to dahil nga talagang mapaparusahan talaga sila dahil sa kanilang ginawa, no? So, Mismong na kinausap na si Pangulong Duterte ng mga military officer, active and retired, na gusto na daw nilang bumitaw sa gobyerno. Saan ko po ba nakuha yun? Invento lang ba ni Banat Bayan? Hindi po. Eto, panoorin nyo ito ha. Mismong si Panelo ang nagsabi. Alam naman po natin si Panelo nakakakausap kay Pangulong Duterte. Lahat sila, alam mo, pingin maniwala ka. Si Presidente nga ang pumipigil sa military. Ayaw niya ng ang dami na lumapit. Saka ayaw maniwala ka. So, you're Maniwala saying kang ayaw ng ku. active and retired military personnel ay lumalapit kay dating maraming lumalapit sa At kanya. sinasabi pong ano? O edi, ano pa? Ano po? O edi, mag-take over sila. Oh. Ayan, malinaw na malinaw. Mas malinaw pa sa malinaw. Maraming lumalapit kay Pangulong Duterte, active and retired. Yan. So, yun na guys, ha? So, sa nakikita ko, guys, totoo ito. Totoo. Sa nakikita ko, totoo yan. Na kinausap na Totoo yan, guys. ng mga Meron talaga yan. Meron talagang kumakausap kay Duterte na mga active personnel at saka retired. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo guys, di ba? Pero itong mga kumakausap na to kay Duterte, sila yung merong masasamang mga hangarin. Hindi sila para sa bayan. Sila yung may mga masasamang hangarin. Itong mga kumakausap kay Duterte. Sila yung mga gustong iligtas yung kanilang sarili. Kasi, alam naman natin guys ang investigasyon sa Kongreso, Quadcom, ang daming naglabasan, mga pangalan ng mga retired general involved. Sinas, Abayalde, Ruina Garma, at marami pang iba. Tapos meron pang mga active personnel, yung mga aktibo pa hanggang ngayon, mga nasasangkot. So, siyempre, yung mga yan, mga kaibigan, maghahanap yan ng paraan. At isa lang ang pwede nilang gawin, mga kaibigan. At nakikita nila, guys, iti-take nila itong opportunity na to kasi nakikita nila na in trouble din ang Duterte dahil impeachment ni Lucring, yung issue ng confidential funds ni Lucring. Tapos si Duterte naman, ito nga yung sa ICC, tapos itong sa crime against humanity, itong investigasyon na to sa Quadcom. So kung titingnan natin, pareho sila ng sentimiento na makawala sila dito sa natitiyak na kaso na kakaharapin nila. Pareho ng sentimiento. Kaya pwede silang magsama para lumakas ang pwersa nila. Maghahakot sila ngayon, maghahanap pa sila ng mga kapulisan, ng mga retired general, tsaka active personnel na nasasangkot din sa war on drugs, nasasangkot sa pogo, sa kriminalidad, nasasangkot dito sa mga nangyari in the past admin na mga katiwalian. So, maghahanap yan sila mga kaibigan at pagtitipon-tipunin nila ang kanilang lakas para ibagsak ang ating Pangulo, BBM. Kaya dito mga kaibigan, kailangan natin na maging vigilant,
Tayong mga bumoto sa ating Pangulo, mga Marcos loyalists, Marcos supporters, kahit yung mga pinklawan na hindi bumoto, gugustuhin nyo ba na mapatalsik ang Pangulo, BBM? Oh, alam niyo naman siguro kung ano ka-barbaric ang Dutertes. Alam niyo naman siguro kung ano ang administrasyon ng Duterte. At siguro naman hindi niyo gugustuhin na makabalik sa pwesto ang Duterte, maagaw ang seat sa Malacanang kay PBBM. So, tayo ng mga matitinong mga tao, tayong mga tao na mga matitinong mga Pilipino na nagmamahal sa Pilipinas at nagmamahal sa West Philippine Sea at ayaw natin yung ginagawa ng mga Dutertes sa pagbibigay sa ating mga sa ating isla, sa ating EEC sa China. So tayo mga kababayan, pwede tayong mag-ipon-ipon. At lalabanan natin to. Kapag nandyan na yung talagang, andyan na talaga sila, lalabas sila at i-destabilize nila ang gobyerno, pwede natin tong labanan at ipakita natin sa kanila na merong mga tao, nandito tayo na silent majority at hindi natin hahayaan na basta-basta lang nilang aagawin at papatayin ang ating demokrasya. Guys, this is democracy. Yung Pangulo natin, mga kaibigan, yung pagtatapos niya sa kanyang termino, demokrasya yan. Once na nag-rally kayo dyan, nagkudita kayo dyan, iilan lang kayo, tapos patatalsikin niyo ang Pangulo natin. Guys, pagpatayan sa ating demokrasya. Diba? Tapos alam naman natin kung ano yung kanilang interest eh. Hindi naman para sa bayan eh, kundi para masave sila sa kanilang mga kaso. Yun lang naman yan mga kaibigan eh, para masave sila sa kanilang mga kaso. Kaya guys no, sana anuhin na to ni PBBM mga kaibigan. Huwag niyang hayaan na ito ay tumagal. Huwag niyang hayaan na makapagplano yung mga yan. Sana aksyonan na ito ni PBBM. Kasi malinaw na malinaw oh. Yung sinasabi ni Duterte doon sa video. Tapos malinaw na malinaw din yung sinasabi ni Panelo na meron na nang kumakausap. Mga kaibigan, alam natin na ilang beses na nag-attempt ang Duterte camp para patalsikin ang ating Pangulo. Alam natin yan, ilang beses na yan. Pero ilang beses din nag-fail. Pero hindi tayo dapat na maging kampante. Kasi hindi natin alam ngayon kung ano ang pwede nilang gawin. Lalong-lalo na mga kaibigan, sobrang lala na. Napakalala na ng sitwasyon nila. Guys, Quadcom na lang o nakikita mo, Quadcom lang. Lumalabas na yun ang katotohanan na itong si Duterte ang pinakasentro. Sa kanya tumuturo eh, yung sa droga, sa pogo, sa nangyayaring mga kriminalidad, nangyayaring yung tungkol sa mga shabu, laboratory, yung mga pagpoprotekta sa mga drug lord, mga Chekwa, mga AJK, sa kanya sumicenter. So, ito talagang gagawin nila mga kaibigan. Talagang this time, hindi na ito yung katulad dati nung day one na nagplano sila pagkatapos parang okay, hindi nag-prosper, so wala na, tapos mga na naman, sige, kumbaga, noon marami pa silang oras. Pero ngayon mga kaibigan, magdo-double time yan. At saka gagawin yan lahat ng paraan mga kaibigan. Talagang yung joint effort talaga nila, gagawa yan sila mga kaibigan dahil talagang tagilid na sila. Sobrang tagilid na. Makes sense mga kaibigan, sobrang tagilid na sila. At nakikita niyo naman yung mga nasasangkot ng mga active personnel at yung mga nasasangkot ng mga general na retired. So, syempre mag-iisip yung mga yan. Hindi yan mga yan papayag na basta lang sila makukulong, na masisira yung kanilang pagkatao, pagkatapos, syempre pag nakulong yung mga yan, mga kaibigan, iba na ang magiging sitwasyon nila.
So talagang, eto na talaga mga kaibigan, gagawa at gagawa yan sila ng lahat ng paraan para makakuha sila ng suporta sa ibang mga militar. Hahatakin nila yan. Kaya sana wag itong ano ng gobyerno, kumbaga baliwalain, no? Kasi iba na po ito, ibang level na ito ngayon dahil nakikita natin ang Quadcom nga mismo, nagsalita yung Quadcom na hindi sila titigil. So, hindi po titigil ang investigasyon. Pagdating ng 2025, hindi titigil ang Quadcom. Paiigtingin po nila ang investigasyon. Deeper. Dig deeper. Kaya mga kaibigan, marami nang nanginginig sa takot ng mga active personnel na sangkot dito. Katotohanan yun mga kaibigan, no? Huwag nating huwag nating kumbaga i-take for granted. Kasi, iba na yung sitwasyon nila guys eh. Sabi nga ni Duterte, di ba? Ganun na do, tagilid na. Iba na yung panahon ngayon, tagilid na. Tagilid na sila, guys. At si Lucrin, talagang mapapa-impeach na yan. So, kailangan talaga nilang makapagkudita. Dahil yan lang ang pwede nilang gawin para masalba sila lahat. Kapag naipanalo nila to, nakapagkudita sila at napatanggal nila si PBBM, matik na yan guys, matik na yan. Yung mga sangkot sa Quadcom, mawawala yung investigasyon na yan. Hahawakan ni Duterte yung Kongreso. Tapos si Lucrin, wala na yan, wala nang impeachment na yan, wala na yan guys. Tapos yung mga tungkol sa AJK, tungkol sa ICC, wala na yan. Kibuloy, wala na. So, happy sila, guys. Kaya yan talaga ang gagawin nila. Gagawa at gagawa sila ng paraan para patalsikin ang ating Pangulong BBM. Yan talaga ang gagawin nila. Kita nyo lahat ng paninira ginagawa nila ngayon, guys. Lahat ng paninira. Pansin nyo ba? Lahat ng klaseng paninira ginagawa nila. Kahit wala namang issue. Yung PhilHealth nga lang, di ba? Yung PhilHealth. Nagsalita na nga mismo yung pinaka-CEO, president ng PhilHealth, na walang silang problema, na kahit na hindi binigyan ng subsidy, ay idodoble pa, 200% na daw ang increase, mga kaibigan, doon sa pagko-cover nila doon sa mga sakit, no? Na mga sakit na mga katulad ng mga cancer, ng mga iba pa, no, na talagang kinakailangan ng mga Pilipino. Tapos tataasan pa nila yung hospital coverage, etc. Walang problema. Pero eto, pinapalaki nila at hinahanapan nila ng problema. PhilHealth na mismo ang nagsabi na walang problema. Dahil ngayon inaayos nila yung nangyari na over the years, di ba? Ang PhilHealth, ang daming katiwalian. So naabutan lang naman ni Ledesma yun. Hindi naman si Ledesma ang gumawa niyan. Naabutan lang niya yan, yung ganyang klaseng sitwasyon. Tingnan niyo ba? Ngayon mga kaibigan, sa panahon ni PBBM, kung saan napakaraming mga tulong. At kitang-kita natin, damang-dama natin ang tulong ng gobyerno. Pero kita nyo, ngayon pa, napakaraming mga batikos na nagmula dito sa mga anti-Marcos. Kita nyo, seryoso sila mga kaibigan, seryoso sila sa pagpapatalsik sa ating Pangulo. Dahil kailangan nilang gawin yan, dahil kung hindi, lahat yung mga yan, kulungan ang kanilang destinasyon. Kaya guys, ang ating Pangulo, ang dami niya talagang kalaban. Sobrang daming kalaban ng ating Pangulo ngayon, mga kaibigan. Ang daming galit sa Pangulo natin kasi ang daming tinamaan. Kasi nga, guys, ganun talaga kapag gumagawa ka ng tama. Pinaban mo ba naman lahat ng pugo? Guys, mga sindikato yan. Mga yan ni Duterte. Guys, syempre doon, alam niyo na, di ba?
Mga ano ni Duterte yan, mga bata-bata ni Duterte yan, yung mga nasa pugo na yan. Oh. Kita nyo, pinasara ni PBBM. Ang daming kalaban ng Pangulo natin. Pero kahit na napakarami ng kalaban, okay lang. Dahil ang ginagawa ng Pangulo natin ay tama. Tama lang na i-close niya lahat ng pogo na yan. At tama lang din ang ginagawa ng House of Representatives na talagang panagutin, no? Panagutin itong mga lumabag na ito, tapos gagawa sila ng mga batas, ng mga bill, mga kaibigan, para maging batas na pipirmahan ng ating Pangulo. So, mag-iimbestiga pa sila. Deeper. Pagpasok nila, mga kaibigan, sa 2025, sa January, mag-iimbestiga pa sila sa Quadcom. Hindi sila titigil. Yan po ang sinabi ng Quadcom. Hindi sila titigil at patuloy pa nila na ipalalabas yung mga tunay na nangyari at kung sino yung mga may kasalanan, mga kaibigan, ay pasasampahan ng kaso. Kaya talagang takot na itong mga active personnel na sangkot, mga kaibigan, at yung mga retired general na mga sangkot, takot na yan sila. At malamang sa malamang, habang nagla-live tayo ngayon, meron na silang kinakasang plano. Yan guys. Naniniwala ako dyan, may kinakasang plano na yung mga yan ngayon. Dahil kailangan talaga nilang ma-take over ang Malacanang. Yun lang talaga ang tanging solusyon, to take over ng Malacanang. So, sana yung mga PSG, no, ni PBBM, yung talagang mga kaibigan yung maingat na maingat. At kailangan talagang yung loyal kasi hindi natin alam, guys. Alam niyo ba sa panahon noon, 1986, guys, yung mismong malapit, no? Yung tagapayong ni FL Imelda Marcos, yun pa mismo ang talagang papatay sa kanya kung hindi lang talaga na laman kaagad ng PSG. At yung mismong malapit, no? Kasalo ng mga Marcos family, mga kaibigan, sa pagkain. Yun pa yung mga PSG, mga kaibigan, na nakatalaga para i-assassinate sila. Kaya eto ngayon, mga kaibigan, no, sana pag-ingatan talaga ng gusto ang ating Pangulo. Dahil talagang iba na to, mga kaibigan. Desperado na ang mga Duterte. Desperado na ang mga active personnel at ang mga retired general na sangkot sa AJK at sa Pogo. Yung mga lumalabas ang pangalan sa investigasyon, guys, yung mga yan, sila yan. Sila yan, mga kaibigan. At maghahanap at magyayakag yan sila ng pwede nilang makasama para isagawa yung kanilang maitim na binabalak na kudita. Yan, mga kaibigan. So, mga guys, no, patuloy natin pag-pray yung ating Pangulo, no, na talagang ingatan siya ng Panginoon kasi yung mga kalaban po niya ay mga halimaw at walang Diyos, no? So, pagpatuloy po natin, pag-pray natin, maingatan ang ating Pangulo at i-adya po siya sa lahat ng mga masasama. Dahil alam po natin na ang kalaban ay halimaw at walang Diyos na kinikilala. Kita nyo nga 30,000 nga Chinugi, di ba? 30,000 ang pinatsugi. So wala talagang Diyos. Walang pagkilala sa human rights, walang pagkilala sa karapatan kahit sino, wala, mga kaibigan. So padalangin natin ang ating Pangulo na ingatan siya ni Lord at hindi po siya masaktan ng mga masasamang tao na ito na gustong mag-take over sa Malacanang dahil sa kanilang selfish na ambisyon, dahil sa kanilang mga motibo na pangsarili.
Kasi yan lang naman talaga guys eh. Bakit nila iti-take over ang Malacanang? Bakit nila gustong magkudita? Para sa sarili nila. Kapakanan. Para maligtas sila sa mga kaso. At para makabalik sila sa power. Tapos may ganito ulit sila. Yun lang naman yan eh. Hindi sila para sa bayan. Walang para sa bayan dito. Yang mga Duterte, yung mga nag-iisip na makabalik sa Malacanang, greed po yan. Greed. Talagang ang gusto lang nila ay kapangyarihan, pera, at maisalba sila sa lahat ng kaso. Greed at personal na motibo. Personal na ambisyon. Yan lang yan, guys. Wala silang para sa Pilipino, wala silang para sa mga tao, para gumanda ang buhay ng mga Pilipino. Wala silang ganoon, guys. Purely para sa kanilang sarili. Para sila ay masalba sa lahat ng mga kaso. Para makabalik sa pwesto, kapangyarihan, at salapi. Yun lang yun, no? So, pagpanalangin po natin na hindi magtagumpay ang kasamaan. Dahil pag nagtagumpay ang kasamaan, kawawa po tayo ng mga Filipino. Alam natin kung anong mangyayari kapag nagtagumpay ang kasamaan. Eh guys, bago kayo matulog, panalangin nyo ang ating Pangulo. Panalangin nyo, no? Na ang Pangulo natin ay ingatan sa lahat, no, ng mga masasamang tao, no? So ako nga guys kapag bago ako matulog, pinagpipray ko yan na ingatan yung ating Pangulo kasi guys, minsan lang tayo magkaroon ng ganitong klaseng Pangulo. Napakabait, mapagmahal sa mga Pilipino, mapagmahal sa bayan, ipinaglalaban tayo, gumagawa ng tama. Kahit na marami siyang makalaban, okay lang, basta tama ang kanyang ginagawa. Diba? So, minsan lang tayo magkaroon ng ganitong klaseng Pangulo. So, dapat ingatan natin siya para matapos po niya ang kanyang termino. At kung God's will, pwede pa siyang gagawa ang paraan. If God willing, gagawa ng paraan ng Diyos para siya ulit ang maging Pangulo ng Pilipinas. So, pag-pray natin mga kaibigan. Kasi, napaka-iksi ng panahon para sa isang napaka-tino, napakagaling, at talagang presidente na may tunay na pagmamahal sa bayan. Noon, maiksi ang panahon para sa isang presidente na talagang tunay ang pagmamahal sa taong bayan at sa Pilipinas. Pero napakahaba naman ang panahon para sa isang masamang Pangulo. Diba? Tulad doon, panahon ni Duterte talagang, wow, ang haba. Ang haba ng 6 na taon. Kasi nga, ito nyo naman, di ba? Guys, sabi ko nga sa inyo pandemic, walang ayuda, kahit isa. Never akong nakatanggap ng ayuda, kahit isa. Pandemic yun nawalan ako ng trabaho. Pero, walang ayuda, kahit isa. Sinong mga nagbigay ng ayuda? Private citizen. Siguro kung walang mga gumawa ng community pantries, baka marami sa atin patay. Marami sa atin tsugi. Kasi wala Hindi natin na aasahan ang gobyerno. Ang gobyerno ni Duterte ay inutil. No? So, yan ang katotohanan. No? Dapat talaga doble ingat ang Pangulo, pero hindi siya pabayaan ng Panginoon. Hindi, kasi akalain ng mga kalaban na sa panahon ni PBBM pa sila malalantad. Sabi nga nila, weak daw, kabaliktaran pala. Tumpak, no? Kasi biruin nyo, sinasabi nila weak leader, pero kita nyo naman anong nangyari sa kanila. Lantad na lantad yung kanilang mga kasamaan.
at nakakasuhan sila, di ba? So, ganyan pala ang weak leader. Lydia Tagalikod Balon, the best president, BBM. Correct po kayo, no? RJK OFW Vlog, mabuhay po tayo mga loyalists. Yes, mabuhay po tayo.